Napag-usapan natin ang patungkol sa pagsasalita nitong si Kan, kung saan nagalit itong si Mizari dahil hindi pwedeng basta ka na lang na makipag-usap sa may Lord of the Darkness, lalo na kung hindi ka naman ito nare-recognize. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So inireprimand nga ni Mizari itong si Kan gamit ang magic, pero pinigilan siya nitong si Kay Crimson. At sabi ni Kay kay Mizari, teka lang daw, ang lakas daw ng loob nitong si Kan ngayon dahil directly ito na nakipag-usap sa kanya, kaya daw i-recognize niya ito at palalampasin niya itong ginawa nitong si Mizari dahil sa pinakita nitong katapangan. Tapos in-encourage ni Kay Crimson itong mga nandito na makipag-chase nang dahil nga sa nangyari. Ngayon, free na nga itong si Mizari, pero ang problema hindi pa free itong si Rain, kaya tinangka rin itong si Mizora na gayahin ang ginawa nitong si Kan. Para katulad ni Mizari, mapalaya din itong kanyang master sa kanilang parusa, pero hindi inalaw nitong si Kay Crimson na makalaya itong si Rain, kasi understandable nga naman. Iba kasi yung ginawa ni Kan, kasi nga siya yung nauna. Kung baga, makikita mo dito na napaka-courageous talaga niya, compared dun sa may second version na request na ginawa nitong si Mizora. Nainis pa nga itong si Kay Crimson nang dahil dito, kasi parang gaya-gaya nga naman ang dating at walang originality itong sa may side nitong si Rain. Nung naisense nitong si Mizora, nagalit na itong master nila nag-back off na agad siya. Medyo na-amaze naman dito itong si Rimuru, kasi ang pagbaback off daw nitong si Mizora at the right time isang sign ng pagiging competent niya. Dahil kung hindi agad dito nag-back off, baka patay na ito ngayon. Hindi expect nitong si Rimuru ang ganitong klase ng competence sa mga subordinates nitong si Rain. And speaking of Rain, nagreklamo siya kay Mizora dahil napakabilis daw nito mag-give up. Kasi kung tutuusin daw, ay mas magaling at mas malakas naman daw ito kung ikukumpara kay Kan. Kulitin pa daw nitong si Mizora itong kanilang master para mapalaya na rin daw siya, kasi hindi niya daw matanggap na malaya na itong si Mizari, pero siya ay hindi pa. Kaya nagreply itong si Mizora sa kanya. Napakiusap daw tumigil na itong si Rain sama dahil sa ginagawa daw nito ngayon lalo lang nitong dinadagdagan ang kanyang mga kasalanan. Mukhang hindi kasi nababasa ni Rain itong atmosphere dito. Hindi siya aware na galit na itong kanyang master. Na-realize lang ni Rain na galit na nga itong sige nung napatingin siya dito. At nung nakita niya itong mga mata nito, sinabi ni Kay Crimson kay Rain na dapat daw mas maging sincere pa ito sa panghihingi niya ng sorry. Then may itinanong itong si Kay Crimson kay Rain. Sabi ni Kay wala daw siyang time para sa mga kalokohan nito, pero siya naman daw mapapahamak kapag pinalagpas niya ang mga kalokohan ng mga anday sa kanya. Kaya kanino daw galing yung mga empty bottles na nakakalat doon sa may igloo. Napaka-rare at expensive daw ng mga liquor bottles na yon. Paano daw yun nakuha ni Rain? Mukhang hindi naman daw yun ito ninakaw, kaya saan daw yun ang galing? Nanghingi ng permission na magsalita dito itong si Mizora, at binigyan naman siya ng permission nitong si Kay Crimson. Sabi ni Mizora hindi daw ninakaw ni Rain sama yung mga bottles na yon, dahil in the first place hindi naman daw problema nito ang pag-acquire ng pera. Then may sasabihin pa sana itong si Mizora nang biglang sumabat itong si Diablo sa kanya. Sabi ni Diablo tama na daw ang explanation nito, kasi nasa gitna daw sila ng isang importanteng conversation. Ang conversation daw na ito about the future, at compared daw sa may topic na yon napaka-insignificant ng topic na patungkol sa may punishment nitong si Rain. This time parang iniligtas itong si Rain nitong si Diablo, kaya nagmukhang weird ito para kina Kay Crimson at Rimuru. Nagtaka sila kung bakit ginawa ito nitong si Diablo. Tuwang-tuwa naman itong si Rain nang dahil nga dito, kaya napaisip itong si Rimuru na meron ditong problema. Then napasabi din itong si Kay Crimson na napaka-suspicious daw nito, at nag-follow up naman itong si Rimuru. Sinabihan niya itong si Diablo na hindi daw maganda na magtago sa kanya ng mga sikreto. Sabi naman sa kanya nitong si Diablo never daw siya nagtago ng sikreto kay Rimuru sama. Medyo nakakaawa daw kasi itong si Rain, kaya tinulungan niya daw ito. Pero naisip dito nitong si Rimuru na walang ganong klaseng personality itong si Diablo. Napakalayo na itong si Diablo magpakita ng awa, kaya tiningnan niya na masama itong si Diablo dito. At sure enough nagsimulang mag-waver ang mga mata nitong Black Primordial. Meron talaga siyang tinatago, at dahil sa titig ni Rimuru napilitan agad si Diablo na magsabi nga ng totoo. Sabi ni Diablo sa kanya daw galing yung mga mamahal
mamahaling liquor. Binigay niya daw yun kay Rain bilang regalo. Nagulat itong si Rimuru dito. Then nagtanong itong si Kay Crimson na bakit naman daw bibigyan itong si Diablo ng gift itong si Rain. E nung nakaraan lang daw ay in conflict pa itong dalawang to. Tama itong si Kay Crimson dito kasi nung nakaraan lang rin naman nagkasundo itong dalawa. It doesn't really make sense kung bakit may gift itong si Diablo sa kanya. Na-realize rin dito nitong si Rimuru kung bakit nag-confess agad sa kanya itong si Diablo. Ngayon nga kasi nandito itong si Zoe at kapag pinaimbestigahan nitong si Rimuru kay Zoe kung saan galing yung mga battles kay Diablo rin tututok ang mga ebidensya. Ang mga expensive liquor battles kasi na nandun ay Magic Black Rice Amazake, Traditional Japanese Sake, Black Rice Refined Sake at ilan pang mga drinks na matataas ang alcohol content. Itong mga drinks na ito ay hindi kayang mabili sa kahit na saang panig ng mundo, kahit na marami ka pang pera. And on top of that, sa Tempest lang mayroon nito. Kaya talagang walang kawala itong si Diablo sa mga ebidensya na naandito. Kaya imbis na magsinungaling, umamin na agad siya. Kasi mabubuking rin naman talaga itong ginawa niyang kalokohan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.